Magandang umaga, Manong Ted and DJ Shasha. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Salamat po na marami sa inyo pong panahon. ASEC, pwede ho lang namin klaruhin po kasi nakapanayam namin yung DOTR LTFRB at may sinasabi nga po sila na mismo ho, kayo nagsasabi na bloated, may problema doon sa listahan ng mga benepisyaryo po sana nga na mga drivers nitong TNCs, itong mga TNVS and maging doon sa mga motorcycle taxi. Pwede ba ho namin makiklaro lang, kumusta na po itong listahan na ito? Well, Manong Ted, after po tayo nagkaroon ng exercise with the transport network companies na kung saan nga po nung nakaraang Lunes, nung nakaraang Linggo, request po natin sila na isubmit lahat ng kanila pong drivers, yung pong naka-onboard sa kanilang system. At ito po ay yung nag-deduplication process tayo. Nag-data matching tayo at ibinangga natin doon sa unclaimed list na nasubmit na sa DSWD. So after nung ating data reconciliation na we were able to come up with a clean list for the drivers, particularly TNVS, MC Taxi and service delivery riders dito po sa National Capital Region. Kasi Manong Ted, kung matatandaan, several weeks back, i-present po ng DSWD yung mga nakita namin na mga duplicates, may mga erroneous entries. Halimbawa po niyan, yung pareho ng birth date, pareho ng address, pareho ng middle name, pero meron lang pong pagkakaiba sa isang letra. Pero lumalabas na duplicate account o dobleng account siya. Meron din po yung same name, same details, pero nakarehistro sa isang TNC at sa iba pang TNC. So ito yung mga sinasabi natin na duplicate entries. So the objective of the exercise that we had with the TNCs is to clean the list and get rid of these entries. So, ito po, kumpirmado na, malinis na po ang listahan ngayon ng DSWD. Ma'am, kung pwede po naming malaman, dito sa sinasabi po ninyo, na-reconcile nyo ng mga listahan, ilan po dyan yung may duplicate na entries at yung iba pang mga issue? At sa ngayon po, ilan na po yung drivers na nakalista sa inyo na pwedeng tumanggap nitong fund na ito under AIX? Okay. Para po doon sa naging resulta o doon sa initial findings po namin, let me just throw my data. Nakita po kasi namin na may mga duplicate entries and merong nga pong mga erroneous entries. Oo. Okay. Batay po doon sa aming initial findings, ang duplicate entries ay nasa mahigit 380,000. And then, yung meron pong mga issues, halimbawa nga po yung nabanggit ko, may pagkakaiba nung pagkaka-arrange ng letra, or may suffix yung isang pangalan, or may pagkakaiba dun sa birth date, nasa mahigit 160,000 naman po yan na mga may issues. Ngayon po, dahil nga dun sa exercise na isinagawa natin, nagkaroon na po ng clean list. Kaya nga next week, mag-uumpisa na yung mga transport network companies to have their payouts. In fact, today, we understand Grab and Move It will make their announcements na para doon sa drivers na mapipayout na next week. ASEC, sandali lang siya. Okay, doon po sa binabanggit nyo, yung duplication, mga mali yung mga entries, pero puntahan ko lang yung main issue dito. Opo, ang claim po kasi ng DOTR is that yung pong mga TNCs, kumbaga, sila po ay nag-a-upload ng mga kanilang partner drivers na mga TNVS. Ano po? Okay. Ngayon, ang sabi ng DOTR, kaya nga pinagpapaliwanag sila, kasi hindi ka pwede makonsider na lehitimong TNVS driver kung wala ka pang permit na nanggagaling sa LTFRB. So basically po, ang sinasabi dito, meron daw pong listahan na ginawa itong TNC na wala naman doon sa listahan ng LTFRB na nangangahulugan na, kumbaga, kolorum itong mga ito. Sabi nga din po ng iba, baka lang ho nahaluan ng kung sino-sino lamang yung listahan na isinumite ng TNC na hindi naman talaga lehitimong TNVS drivers. Meaning,
'Di ba baka kaibigan ko, kakilala ko, kamag-anak ko sinama lang doon para mag-claim pero hindi naman talaga siya TNVS. So how do you check that na legit talagang TNVS driver po yung bibigyan ng ayuda, ma'am? Apo, Manong Ted, una po, the LTFRB, tama yung nabanggit nyo si TNC magsasubmit kay LTFRB. And then si LTFRB magsasubmit po kay DSWD. Ngayon po, LTFRB will certify the list. Kumbaga, sa kanila, na-check din po nila sa kanilang hanay kasi sila po yung regulatory body. We just use the list submitted to us as basis for the distribution of the cash relief assistance. Opo. So they will certify it and then ipapasa na nga po sa DSWD. But we understand, Manong Ted, na may mga drivers na wala po doon sa listahan. And ngayon nagre-reklamo po sila kasi sa pananaw nila, dapat kabilang po sila. No, that's an issue that I think will be addressed by the DOTR. But on the part of the DSWD as a social welfare agency, kung lehitimong driver iyan na pumunta doon sa DSWD, nagpakita po ng kanyang driver's license and pagminsan nga po pinapakita pa sa amin yung app nila, kami po ay magbibigay ng tulong. Because again, we treat these drivers as individuals in crisis situation. Again, yung issue po on the regulation, we leave that to the DOTR. But for social welfare, magbibigay po kami ng tulong. Okay, so bottom line dito, may listahan na ibibigay sa inyo ang LTFRB DOTR kung sino lamang ang dapat nyo pong bigyan ng AIX ayuda bilang isang TNVS driver, ganun po? Well, yes, Manong Ted, kung sino po yung o ano yung listahan na ipinasa sa DSWD, certified by LTFRB, yun po yung bibigyan natin ng tulong. Ayun. So, ayun yun, sa kanila pa rin manggagaling. Pag wala sa listahan, walang ayuda. Yes, Manong Ted, opo, pag wala po yun dun sa certified list that's submitted to us, hindi po natin yan ma-accommodate. But of course, i-assess rin. Halimbawa, mag-submit ng grievance, pumunta po sa DSWD. Kami naman po, i-assess pa rin natin yung mga drivers na yan. At titignan kung ano yung kanilang pangangailangan because there might be other interventions that may be provided po to them. Hindi, pero sa payout, pinag-uusapan, ma'am, payout po para hindi magulo. So, wala sa listahan, wala. Di ba? Tama po iyan. Okay, sige. Yung MC taxi ng mga riders po, anong po, ganun din po ba? Manggagaling po sa LTFRB, saan po yung listahan? Tama po iyan. Yung mga, yung mga MC taxi, mga service, MC taxi, isasubmit po nila yan sa sa LTFRB, and then LTFRB to check, and then the office will submit naman po to DSWD. ASEC, yung namang pong mga service delivery, DICT naman po yon. Sa DICT nila yung sinasubmit and then ipo-forward din po sa LTFRB then to DSWD. Oo, dito po sa reconciled or clean list na sinasabi ninyo, ASEC, ilan yung total drivers na bibigyan na natin? Na malinis, na sigurado tayo, hindi ito mga ghost drivers, hindi doble yan. At kailan po yung susunod nating payout? Tama po, nasa balita, manual pa rin po magiging bigayan? Yes, manual pa rin po yung ating pong pamamahagi nito o pagpapatuloy ng pamamahagi ng cash relief assistance sa mga drivers within the National Capital Region and mga drivers outside NCR. Next week po, mag-uumpisa na. Sabi ko nga po, yung Grab at Move It, I understand ngayon po sila mag-aabiso sa kanila pong mga drivers kasi yan po yung usapan natin sa kanila. Sila na yung mga transport network companies na po yung mag-a-arrange ng mga logistical requirements, sila mag-a-identify ng mga payout venues, and then sila rin ang mag-aabiso sa kanila po mga partner drivers. Kumbaga pupunta na lamang po si DSWD doon sa designated payout venue and magre-release nitong 5,000 pesos. Manong Ted, kung matatandaan, nung huli niyo ako in interview, sabi nga po natin, we will do better. That's why we've been very careful in coordinating with the transport network companies and in identifying mga payout venues. May meron na pong mga na-identify kagaya doon sa MOA, sa SMX Aura, kumbaga mga
mga malalaking venues, malamig po yung lugar, merong sufficient na mga parking areas, at gayon din po in batches ang gagawin para hindi po sila sabay-sabay na magtutungo doon sa mga payout venues po natin. So again, we've been very careful learning from our past or previous experiences. Okay. Ngayon po yung bilang DJ Chacha, I don't have the list right now, pero ito po, mas confident tayo. No? We can say that we're more confident with the list because we've been very careful, we've been very prudent talagang sinaayos po natin ito in coordination with the transport network. Oo. Para lang mas maintindihan, Asek Irene, kahit po malinis na yung listahan, bakit pinili pa rin ng DSWD na maging manual yung payout instead of e-wallet na sinasuggest din po ng iba nating mga drivers? Well, kung matatandaan na nabanggit ko rin po ito na isinasaayos namin yung pag-adapt ng electronic wallet. But we're still in the process of the procurement. Hindi pa natin natatapos yung ibang mga proseso bago natin may award doon sa ating magiging service provider. And gayon din po, dahil kinakailangan pa rin natin na i-check yung pong driver's license ng ating pong mga drivers. Kasi di po ba, sabi nga natin, wala talaga kasi tayong master list ng drivers. And the only way to really ascertain na sila ay driver's license is to require them to be physically present and for them to submit their driver's license. Okay. Balikan ko lang po ha, ito pong mga motorcycle taxis, no? So, kaninyo, ang magtatakda ng petsa at lugar, ito na pong kumpanya, ito pong Move It, etc. Tama po, Manong Ted. Sila na po yung Okay, nag-identify ng mga payout venues. Pati nga po yung mga payout date, may mga sinabit sila na recommended dates. Okay. And then pinag-usapan po natin with Okay. the LTFRB. Sige, yung pong seguridad doon sa venue, kanino? Magtutulong-tulong po ang iba't ibang mga government agencies. Halimbawa si LTFRB, si DOTR, meron pong mga personnel from the Philippine Coast Guard na madedeploy. Okay. Meron din po from the local government unit, meron din po mga iba pang mga ahensya na tutulong. So, pinag-usapan po natin ito with the transport network Opo. companies to ensure na meron talagang adequate manpower who will check on the security and yung pong order in the area. Okay. That So been kung, identified as payout So kung ngayon po ang mga operators na po ng motorcycle taxi ang siyang mga ngasiwa basically po, no? Dito po sa venue at yung pong mga takdang petsa, meaning sila na po ang mag-aabiso sa mga riders nila para hindi magulo. Yes, Manong Ted, Okay, sila na po sige. yung mag-aabiso. Alam ko Okay. may communication platform silang ginagamit. Yes, opo. But at the same time, magpo-post din po sila sa kanila pong mga Facebook Okay, pages. sige. And then the SWD will help in the dissemination of that. Okay, sige po, para klaro. So, kumbaga, meron ng takdang schedule at oras dito para pumunta ka. Wala na pong, kumbaga, pagdumog ng mga mag-claimants. Doon sa TNVS drivers, ma'am, ano po ang inyo pong diskarte ho naman doon? Same lang po, Manong Ted. Ganun din po, no? Kasama rin pa rin natin yung mga transport network companies. And idagdag ko rin po, Manong Ted, dun sa mga abiso na ilalabas ng transport network companies na isi-share ng DSWD, malinaw po na nakalagay doon na kapag hindi nyo po nakita, may abiso po sa mga drivers, na kapag hindi nyo nakita ang inyong pangalan dun sa listahan, most likely kayo po ay nakapag-claim na. Pangalawa, kung hindi nyo pa nakita, hintayin nyo po yung listahan na ipopost naman ng ibang transport network companies. Kasi maaari po na kayo ay mag-a-appear doon sa kanilang listahan. Kasi Manong Ted, meron nga po yung tinatawag na multi-apping. Yes, opo. So, opo. so driver siya, no? So driver siya in both companies. So, Opo. yun, may mga paabiso na rin para hindi po sila dumumog doon sa mga payout venues natin. Okay. So wala pa hong takdang petsa kung kailan ang payout for TNVS and motorcycle taxi. Wala pa. Actually, meron na, Manong Ted. Alam ko ngayong umaga ipapublish na yan ng mga transport network companies. So, antabayanan po natin. Okay. So sila magpapublish, sila ang magtatakda nitong mga lugar na ito at kung sino-sino ang tatanggap. Basically, ito na po ngayon ang ating pong proseso. Okay, para klarong-klaro, ha? Opo. Opo, Manong Ted. Okay. Ang
funding po nito, ma'am, meron na ho ba kayong siguradong pagkukunan po? Mga magkano pa ho in totality ang nakalaan na pera sa estimated po ninyo nabibigyan ng tigli 5,000 piso ng mga riders na ito, drivers na ito? Well, Manong Ted, yung in-earmark po natin from the AIC fund is 30 billion pesos. And sapat naman po ito sapagkat sa kasalukuyan ay nasa mahigit 6 billion pesos na yung ating pong nailabas o na-distribute dun sa mga drivers who have been served for the cash relief assistance. So sapat pa naman po ito para dun sa pagpapatuloy na pamamahagi ng tulong. Opo, ito pinag-uusapan natin ng mga payout na ito. Metro Manila lang po ito, ma'am. Meron hubang sa mga lalawigan din eventually? Manong Ted, meron po. In fact, tapos na yung ibang mga munisipyo sa kanila pong mga tricycle drivers. Yung iba nagpapatuloy. And then, this week, nag-umpisa na rin tayo sa jeepney drivers outside Metro Manila. I've seen Region 5, Cordillera Administrative Region, no, pati sa Palawan, meron na rin po mga distribution sa mga jeepney drivers. And next week, magpapatuloy din po ito sa ibang region. Okay, ito ho bang TNVS payout na ito tsaka motorcycle taxi, last na po ito? For the National Capital Region, ito pong sinet natin na schedule, opo, Manong Ted. And then, susunod na, magkakaroon na ng simultaneous payout activities next week. Kasi ang layunin natin, matapos na lahat by May 20. Okay, sige po. Kumbaga nga po, last na po ito. So far nga, kasi nakapagbigay na po kayo nung una pa. May pahabol lang pong tanong si Chacha kasi we believe that you're so busy and we say thank you talaga ho sa pagbibigay ng panahon sa aming programa. Yes, Asik, ang sabi niyo po May 20 yung target date ninyo. Realistic po ba yan? Kasi ang nasa balita, 800,000 na mga drivers pa daw po ang hindi nakakatanggap ng tulong. Yes, that's nationwide, DJ Chacha. So kung ano ito, kung tinat na namin, I mean to say, nung tinat na namin, realistic yan. It's possible given the arrangements that we've had also with the transport network companies, no, especially for Metro Manila. And then nakita naman namin yung performance ng ating mga field offices. Kaya po yung bilang na yan. Okay, sige po. So salamat na marami, Ma'am Irene, sa inyo pong panahon at huwag ko kayo sana magsasawa po sa pagsagot sa aming mga tawag. Well, maraming salamat din po, Manong Ted and DJ Chacha, at lagi niyo po kaming binibigyang daan din para makapagpaliwanag tayo sa publiko. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Ma'am, and Godspeed. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.